Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, hala, nakakakilabot Diyos ko. Grabe na to, shocking Luestro, nadulas bigla, paktay na. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Pero bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga karibin natin, may isi-share lang po ako. Kasi eto 2 hours ago, no? May balita pong pumasok. Mga kasong isinampa ni dating Pangulong Duterte laban kina Abalos, Marbel at Torre, inilipat ng DOJ sa main office nito. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga kababayan? Maibig bang sabihin ang paglipat ng kaso sa kanilang main office? At hindi dapat sa Davao ito dinggin mga kababayan? Well, anyway, ano man po ang plano ng DOJ, sana po ito ay maging makatarungan sa lahat, no? Maging kina Abalos, Marbel, Torre at maging dito kay President Duterte. Kasi kung ililipat nila doon, mga kababayan, hindi natin alam kung anong plano nila. Diba? Kung anong gusto nilang mangyari, bakit doon pa? Meron naman dito. Korte, wala na bang gumaganang hustisya sa Davao City? At hindi nila pwedeng diyan i-file yung kaso? Diyan naman nangyari mga kababayan . Ano bang ibig sabihin ito? Ang opinion ko dito mga kababayan, baka iniisip ni DOJ Secretary Boying Rimulya na kontrolado ni dating Pangulong Duterte ang hustisya dito sa Davao. Imposible naman po yan mga kababayan, di ba? Wala na nga po sa posisyon . Anyway, ano po ang take ninyo dito sa balitang ito, mga karibin natin? At eto pa, pag-usapan din po natin itong nagte-trending ngayon. Yung 90 billion unused fund ng PhilHealth na pinarimit pala ni President Bongbong Marcos Jr. Nako. Ito pakinggan po natin si Ledesma Jr. mga karibin natin. Ito. Teka lang, walang sound. Ito mga kababayan, pakinggan po natin. I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. So legally, lusot kayo. But for me, morally, unacceptable po itong pag-transfer. Marami pang naghihingalo ng mga kababayan natin. Walang pambayad sa hospital. But Senator, I am just an ordinary member of this government. I was asked to do something. How can I go against it? Then Senator, one more thing before I read my very brief opening statement. Again, with regards to the 89.9 billion, because it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Raffy Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, ba't hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them. Now, I'm not a lawyer po, so of course, before I did it, I made sure I got clearance from COA, from GCG, and from OGCC. And today, I'm very happy to see my good friend here with us because yesterday, I don't know if you're aware, Solgen came out with a lot of opinions, very good opinions and statements, regarding this transfer, that it is legal, it is above board, blah 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 blah, and all that, So yan mga kababayan, wala rin pala tayong magagawa kahit sabihin niya
na inutusan lang siya, no? Ang problema, kababayan, legal. Wala tayong magagawa, mga karibin natin, kung di tanggapin na yung contribution mo, ikaw na nanonood ngayon, yung contribution mo sa PhilHealth ay mapupunta sa kamay nila. Oh. Ibig sabihin, itong 89 billion ay madadagdag po sa kanilang kung saan man nila gagamitin yan. Ibig sabihin, mga karibin natin, whether you like it or not, yung pinaghirapan mong ihulog ay mapupunta po sa kanila. Ano po ang opinion nyo dyan? I-comment na lang po sa baba. At eto na nga, mga karibyo, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Matapos magbidabidahan at di umanay subukang ipahiya ang Vice President na si Sara Duterte, di umanay binansagang Dilima 2.0 na si Congressman Luistro, tila umami na ito at nilaglagang sarili sa harap ng social media at tila huli sa sariling bibig at di umanay nabubulgar na ang tinatagong baho. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, tunay nga raw ang kasabihan na walang lihim na hindi nabubunyag. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan nang umalingasaw ang di umano'y pinaniniwala ang baho ng kongresista na si Atty. Gerbel Luistro. Nang kumalat sa social media ang di umano'y trending video nito kung saan hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na proud pa raw ang nasabing kongresista na isiniwalat sa publiko na itinatago pala niya ang kanyang asawa noong magkaroon ito ng kasong panggagahasa. Tila anong klaseng abogado raw itong si Luistro na tila ito pa ang isa sa kanyang pinagmamalaki sa social media. Tila malinaw raw itong obstruction of justice at dapat makasuhan daw itong nasabing abogada na si Luistro. Matatandaang tila saksi ang taong bayan na nilait ba nito at ang iba pang mambabatas ang liham ng Vice President na si Sara Duterte sa Kongreso dahil rason pa niya na wala raw siyang oras para basahin ito. Subalit sa nasabing hearing ay nakahanda na pala ang lahat ng kanyang sagot at mga talumpati o script na lantaran namang binara ng Vice President Sara Duterte at tuluyan niya itong napahiya sa harapan ng hearing. Sa naging public post ng well-known political commentator and international scholar na si Sastro Ganda Sasot, and I quote, Congresswoman Luistro, the anti-Sara declamation contestant sa budget hearing, proudly narrating na tinago niya ang asawa niyang si Mayor Noel Luistro na may warrant of arrest ng rape noon. Tinago niya ang asawa at hindi isinuko. But she exhausted all legal remedies. Hindi niya sinuko. Proud siya na tinago niya mismo sa batas. Any comment Bongbong Marcos sa pagtatago ng kaalyado niyo sa isang may warrant of arrest. And quote, sa naging revelasyon na Di ba, mga kababayan, kinakasuhan din, no? Yung mga nagtatago, na mga may kasalanan sa batas. Di ba? Yung pagkukup sa suspect, yan, ay, may ano yan anong tawag dyan, mga karabina. Kung alam nyo po, i-comment nyo nga po, mga kababayan, kung anong tawag sa ano niya, sa batas na yan o sa batas niyan, di ba? Una, yung nagkukup parang ano yan parang for example magnanakaw, tapos yung binentahan niya ng ninakaw niya kasama na rin sa makakasuhan. O dito, kung magtatago ka rin ng isang akusado, malamang sa malamang, di ba, dapat kinasuhan rin yan. isiniwalat ng well-known political commentator and international scholar na si Sastro Ganda Sasot. Tila bakit raw pinahihintulutan ng Pangulong si Marcos Jr. na tila lantaran na talaga ang mga kabalastugan raw ng mga kongresista kung saan nasa halip na pagbayarin ng kanyang asawa sa DMI warrant of arrest na inisyu patungkol sa kasong panggagahasa. Tila proud pa umanong sinabi ng congresswoman na si Luistro na itinatago niya ang kanyang asawa
sa hindi bababa sa 2 buwan. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, any good lawyer and PH, please, if obstruction of justice is punishable by law, why not file a case of obstruction of justice? Congressman Luistro is liable to justice and to the PH law. No excuse, no above the law. Dapat kulong ang lumabag sa batas at tanggalan ng lisensya sa pagkaabogado. Ang mga taong walang puso at hindi natatakot sa Panginoon, dapat hindi magtrabaho dyan sa gobyerno dahil maitim ang mga puso. Kahit anong gawing paninira ni Inday Sara, sa kanya pa rin kami dahil sa kanya lang namin nakikita ang tunay na malasakit sa taong bayan at ng buong Pilipinas. Mabuhay ka, Inday. Hindi nga rin mahihiya na akusahan silang kura, panay batikos sa BP Sara. Sila ng malalaki ang budget pero walang mga project. Sara, hindi po dumal. So yan mga kababayan, siguro ko itong mga kongresista natin ngayon, no? Ay tuwang-tuwa kasi siguro malalaki siguro ngayon ang kanilang mga budget. Nobody is looking, no? Looking out. Walang sumisita sa kanila kung saan nila gamitin, kung saan man nila gastusin yung kanilang mga budget. At I'm sure, kasi masigla po sila ngayon, di ba? Masigasig po sila ngayon. Ibig sabihin lang yan mga kababayan, hindi naman siguro magsasalita ang mga yan kung walang kapalit, di ba? Malalaki rin po ang niyan, mga budget ngayon. Ang problema lang mga kababayan, bantayan nyo po tayong lahat, buong bansa, kasi buong bansa naman itong mga tonggristang ito eh. Kapag walang project na nakita, alams na po yan. Dapat kasi may resibo talaga silang pinapakita eh. Kaso nung una pa lang, hinahanapan na po natin ng resibo. Hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin nagpapakita ng resibo. Diba? Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ilabas nyo na yung libro. Sa budget hearing, kasabay po niyang hindi niya pagdalo, lumabas po yung part 2 ng kanyang interview na tinukoy niya na po kung sino yung sinasabi niyang 2 tao na may control ng budget ng Pilipinas. Walang iba kundi si Saldico at saka si Martin Romualdez. Pag-uusapan din po natin, ito po si Marcoleta. Maraming salamat po Kong Marcoleta sa napakatapang na pagtatanggol, no? Dito po sa budget ni BP Sara, sa pagkatao po ng yung opisina po ng Office of the Vice President at pagpapaliwanag po sa atin, no, ng tradisyon nila sa Kongreso hinggil po diyan sa kortesiya. Sa pamamagitan po niyan ay nalantad po ni Marcoleta yung pong kaipokritohan nitong mga congressman. Yan po, diyan po iinog. Kung may iba pa pong mga usapin, sa ibang panahon na po yan, diyan po iinog ang ating usapan. So yan mga kababayan, totoo po yan mga karibin natin, talagang parang itong mga tonggrista, no? Hindi naman natin nila lahat, pero itong mga napakarami nila, 44 plus, di ba? 3 lang po yung sumang-ayon kay Congressman Marcoleta. Ito po ay sampal sa inyong lahat, itong ginawa ni Kong Marcoleta. Kahit nga si Kimbo, nanginig mga kababayan, di ba? Sinabi na, no. Diba? Sinabi niya, nagsagot siya ng no, pero pinaano pa rin eh. Pinagpatuloy pa rin yung botohan. Ibig sabihin mga kabayan, talagang they are still sa plano nila, no? Sinabi nga stick to the plan. Yan. Siguro ko yan po ang plano nila mga kababayan, na talagang wag bigyan ng budget ang Vice Presidente kasi sa ang actions nila parang wala ni isa sa kanila ang may gusto, no, na pondohan ang Vice Presidente natin. Anyway, sinabi na naman po ni Vice President Sara Duterte na nasa inyo na ang desisyon kung bibigyan niyo siya ng budget o hindi. Pero sa nakikita natin ngayon pa lang mga kababayan, talagang hindi nila bibigyan ng budget ang Office of the Vice President. Salungat naman po ito dito sa ating presidente. Hindi na nga po umattend ng
hearing, no? Deliberation ng budget. Pero, within 15 minutes, approve, bang. Diba? Ano pa ang masama nito mga kababayan? Kasi may mga sinasabi sa balita na may mga congress na gustong magtanong about sa budget proposal ng presidente. Hindi na po. Kasi tapos na tinapos nila agad Paano ka pa makakapagtanong? Diba? Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.